Ang quick response, quick QRF natin, ang katotohanan dyan dahil sa dami ng bagyo ay naubos na. Umano ng karagdagang pondo ang DSWD dahil ubos na pala ang kanilang budget para sa umano'y QRF, itong Quick Response Fund. At inamin din mismo, galing din mismo kay Bongbong Marcos na umano'y wala ng pondo ang Quick Response Fund. Ito po ang ginagamit sa pagtugon ng tulong pangangailangan ng mga kababayan po natin na biktima ng anumang klaseng kalamidad. Ang tanong natin mga kababayan, bakit naubusan ng pondo itong DSWD? Asa na pala yung pinamudmod ni Tamba at ni Bongbong na 1 bilyon kada araw na wala namang kalamidad at wala namang naapektuhan ng kung anumang kalamidad sa iba't ibang lugar? Kagaya nga lang sa Batangas, sa Cavite, na isang araw lang mahigit 1 bilyon ang kanilang ipinamudmod sa kanilang mga supporters. At ito di umano, ang sabi ng iba ay advance suhol para sa parating na eleksyon. Bakit? Dahil pinili lang umano ang mga nabigyan. Bakit ngayon wala ng pondo ang DSWD? Anong ibig sabihin nito mga kababayan? Mangungutang na naman ba itong si Marcos Jr.? Panoorin natin ang balita. Dagdag na pondo ang Department of Social Welfare and Development sa Department of Budget and Management na gagamitin daw sa pamamahagi ng ayuda para sa mga naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad. Hindi pa rin daw tapos ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamahagi ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad. May ilang lugar pa rin kasi sa Camarines Sur sa Region 5 ang hanggang ngayon ay lubog pa rin sa tubig baha dahil sa ulan na hatid ng nagdaang Bagyong Christine na pinalakas pa ng Bagyong Leon. Naku po mga kababayan po natin, kawawa naman po no. Hanggang ngayon hindi pa pala nahatiran ng tulong ng taga-DSWD. Napakabagal. Mukhang mas maganda pa ata yung mga NGOs at itong mga private organization na agad nakapagbigay ng tulong. Kahit po yung Office of the Vice President, napilit nilang sinisiraan at kung ano-anong allegation ang kanilang pinupukol na wala namang katotohanan at walang legal na basihan, ay nauna pa pong namigay ng ayuda. At nung nakarang araw ay namigay po ang Office of the Vice President sa Batangas. Ngayong araw naman ay nandito na naman sila sa Cavite para maghatid ng tulong sa mga kababayan po natin na biktima ng mga kalamidad. So ang DSWD po mukhang napakabagal ang kanilang aksyon. Mukhang mabagal siguro ang kanilang aksyon dahil paubos na po ang kanilang pondo o baka nagtitipid po sila. Pero actually mga kababayan po natin, may nabanggit po ang DBM na di umano'y mayroon pang 7 billion na contingent fund na available sa Office of the President. Bakit pala hindi na lang ito ibigay ng Office of the President sa DSWD para matugunan yung mga nangangailangan ng tulong ngayon? Naku po, may 3 pang parating. Sana po wag naman ganun kalakas dahil kahapon napakarami pong mga nasisirang kagamitan, mga buildings na natanggalan ng bubong, mga bahay na nasira sa mga dinaanan po ng bagyong si Marcy. So sana po mabigyan agad ng tulong yan ng ating gobyerno. Ang problema lang kasi nakikita natin ngayon, mas inuuna pa nila ang investigation sa Quadcom na yan. Sa totoo lang wala na kasi naniniwala dito sa Quadcom at lalong-lalo na nabisto sila sa kanilang script. O ba? Dapat ito yung inuuna nila. Yung ginagastos nila dyan sa Quadcom, bakit hindi nila gamitin pantulong sa mga binaha? At yung mga natatanggap daw ng mga congressman na nakaupo dyan sa Quadcom, bilyones ba or milyones man ang kanilang tinatanggap na umano'y generous allowance para sirain, gumawa ng script, against sa mga Duterte, sinusuhol daw sa kanilang mga fake witnesses. Bakit hindi pala nila gamitin yan? Pantulong na lang. Total, di ba public servant man sila? Ang sabi nila, para daw sila sa Pilipino. Kaya nandito daw po sila dahil gusto daw po nila magkaroon ng mapatunayan kung anong katotohanan. Magkaroon daw po ng transparency. Bakit hindi pala sila maging transparent, At sabihin nila kung magkano yung nakukuha nila at dapat tumulong sila sa mga binaha kaysa dyan sila sa Quadcom, ano pala yung mapapala nila dyan?
wala naniniwala sa kanila sila. Ito mga kababayan natin, no, umaasa ng kanilang tulong bilang public servant. Kabilang Bula, ilang bahagi ng Minalabak, Milaor, San Fernando, Gainza at Kamaligan. Kaya papalo na raw ng higit 166 billion pesos na humanitarian assistance ang ipinaabot sa mga biktima ng kalamidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero hindi pa dito natatapos ang problema ng ating bansa sa masamang panahon. Binabantayan na rin kasi ang posibleng epekto ng Bagyong Marce na maaari ring manalasa sa mga lugar na dinaanan ng Bagyong Christine. Yun nga lang at nasa mahigit 107 million pesos na lang. Ay grabe mga kababayan, 107 million na lang ang natirang pamimigay ng tulong. So, barya na lang po yan, no? Sa pinamumudmud na ayuda nitong si Tamba na 1 billion a day po yung kanilang pinamudmud. Ngayon, ang DSWD, million pa na mga Pilipino, yung mga nangailangang maabutan ng tulong mula sa DSWD dahil wala silang hanap buhay, no? Nasa evacuation po sila. So, kailangan dyan ay gobyerno ang tumulong dyan. Pero anong itutulong nila kung ang natira ay mahigit 100 milyon na lang, no? Wala nga po, barya na lang po ito sa mga winawaldas po kay Bongbong Marcos nga, yung kanilang duran-duran, magkano daw umano? 100 million. Tapos ang pangayuda 100 million na lang. Mga standby funds ng DSWD na tutugon sa pangangailangan sa mga naapektuhan ng kalamidad. We have also requested for augmentation support already from the Department of Budget and Management, and currently ay under review na po ito. Paliwanag. So yung problema kasi dyan mga kababayan, yung mga in-insert kasi na pundo dyan sa DSWD, no, ang nagko-control kasi ay itong si Tamba. Pati yung mga financial assistant dyan, no, mga ayuda, mukhang naipamudmud na ata ni Tamba dahil gusto nilang tumaas ang kanilang survey, gusto nilang manalo sa susunod na eleksyon, sumaaga pa lang nagsisimula na sila. Ang kawawa po ang itong ahensya ng gobyerno na siyang may hawak, no, na siyang may malaking allocation para sa ayuda at tulong sa ating mga kababayan, mukhang ginagamit po nitong si Tamba. So palagay ko, dapat singilin dapat ng DSWD itong si Tamba. Kung nasaan na po yung pondo, bakit ipinamudmud ng maaga, wala namang kalamidad. Ngayon, ang mga nangailangan ng mga tulong, mukhang tinitipid na dahil paliit na lang ang pondo ng DSWD. At kung may 7 billion pa pala na contingent fund dyan sa Office of the President, dapat ibigay na lang yan dyan. Baka mapunta pa kung kaninong kamay o baka pumasok pa kay kaninong bulsa. So, yan, ibigay na lang sa DSWD at ito po ay makapagbigay agad sila ng tulong sa mga nangailangan. Ngayon sa Bagyong Marce, napakarami po yung apektado. Kawawa po ngayon ang Pilipinas, sa totoo lang mga kababayan po natin. Ang dami nilang bininta, di ba? Nasaan pala yung Maharlika Investment Fund, yung pera mula sa PhilHealth, no? Nasabi nila i-divert po sa mga Build More na project ni Marcos Jr. pero wala naman po tayong nakikita. Kumbaga, puro drawing lang, walang action, walang implementation. Yung sa flood control, yung napakarami pa pong pera dyan. Sino yung nakinabang dyan? Bawiin po, no? Bawiin po yan. Huwag yung pagtakpan nila yung issue sa Maharlika Investment Fund, PhilHealth, sa flood control, pagbenta ng shares and asset, privatization, mahal na tubig at kuryente. Tinatakpan po nila yung mga issue na yan. Gamit ang issue sa Quadcom at sa issue ng confidential fund ng Office of the Vice President. Pero, ano bang naitutulong? May naitutulong na po ba sila sa kanilang ginagawa? Nagmura po ba yung bigas? No? Naibsan po ba yung traffic? Di ba? Gumanda ba yung production ng mga farmers po natin dahil sa Quadcom na yan? Tapos ng issue na yan, maraming natuwa, more than 80% ng mga Pilipino ay natuwa sa issue ng extrajudicial killing. Naging matino ang mga adik, naging matiwasay ang mga magulong mga kalye at kanto. Ngayon, pinapalabas nilang masama pero hindi nila pinapansin na wala na palang pondo ang DSWD. Ibang klase. So ano po yung inyong komento patungkol sa isyong ito, mga kababayan? Comment na po sa ating comment section. Maraming salamat. Mabuhay ang bansang may isip.